Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw mga lodi ng Miyerkules mga lods. At ayan, hindi ko pa napiklik yung ating crypto bubbles. So ayan, Miyerkules natin. O ayan mga lodi, sa day medyo kulay green na tayo kumpara mo naman dati na ay kahapon na talagang barag tayo mga lods. Pero sa hours, ayan, medyo namumula tayo ulit. Pero day, medyo nakabawi na tayo ng kahit papano mga lodi. Sa XRP nga natin, ayan, medyo nakaka-recover na siya, no? Etong guhit na to, kagabi, dito ako bumili. Dito ako nag-DCA ng lahat ng coins, mga idol. No? Lahat ng coins natin. Medyo na, hindi, ilan lang yung coins natin eh. Pero nag-DCA ako dyan. No, kung titignan nyo, yung XRP natin, yan, nag-DCA ako dyan. Sa Cardano, nag-DCA ako. Sa HBAR, at sa XLM. Yung Pi, hindi ako nag-DCA, tsaka sa Telco, hindi nag-DCA. No? Kaya yung asset natin, nasa 71 na. Mga lodi, ilang kano ba to? Kasi ito yung ano natin eh. Ito yung ready ko eh. Ano na to? Last 6 days. 6 days ago pala. 6 days ago, ito lang yung ating ano. Papakita ko lang sa inyo yung ganda ng, yung reason ng DCA natin. Mga lods, no? Ayan. So, kung titignan nyo, ba't ano, ayusin mo, Brad. Ayaw mo ba pakita? Ayan. Kung titignan nyo dito, yung asset natin, pindot ko pa. Nasa ano lang, 39.5. Tapos yung ating ADA nasa 169. XRP natin 49 lang Yung Telcoins natin, ganyan na talaga, hindi ko binago. HBAR natin nasa 400 lang, XLM nasa 300. Pero ngayon, 6 days after, XRP natin, dating 48, ayan, nasa 125 na. Yung ADA natin, ay, ilan ba yung ADA ko nun? 169. Ilan ba yung ADA natin ngayon? Halos 100 yung nadagdag. Sa HBAR natin, halos dumoble din. XLM natin na 580 ngayon, dati 319. So, ayun yung ano natin, DCA natin, mga lods, no? Kaya ngayon nasa ano na siya, 71. Kung 39 'yun, no, magkano after 6 days, mga 30, no? 30k din yung ano natin. Kasi mga idol, meron kasi kami mga ano sa group. Meron akong mga tropa ko kasi yun, hindi sila nagbubodega. Wala silang bodega. Talagang ang labanan nila is scalping, trading, puro trading. Kaya minsan sumasali ako doon. Hindi ko naman sinasabing laging panalo, mayroon ding talo. Pero madalas kasi madalas kasi medyo panalo. Ako kasi medyo nakadiin ako sa trading mga lods eh. Ang trade ko, pag kumita na ako ng mga 20, 30 USDT, okay na ako dun. No? Pahinga na, kinabukasan naman. Ganun lang ako. Hindi ako sumasagad. Yung mga yung kasi mga hustler na yun eh. Ako hindi naman. So sumasabay-sabay lang tayo. At kung ano yung napapanalunan ko dun, ayun yung iniipon natin, tas dini-DCA lang natin. So 6 days ago, ayan, nasa 39. So umabot na tayo ng 71, no, after 6 days. At nadagdagan niyo na atin yung ating mga coins. At ang maganda niyan, nadagdag natin to kasi syempre medyo dapat bumibili rin tayo sa medyo sa deep sa baba. Hindi naman yung kunyari nasa taas dito, kahit na meron akong pambili, hindi mo na ako nagdi-DCA pagka ganyan eh. No? Ang ginagawa natin, once na mag-drop lang siya ng konti, siguro kahit mga kalahati lang, kung hindi pa to nakikitang ano na to, hindi pa napiprint yung mga candle na yan, pag dumarap to ng ganito, malamang dito, bumili na ako dyan eh. Bumili na ako dyan, DCA na ako dyan. And then, kung bumaba siya, okay lang, wala tayong magagawa, hindi naman natin alam na babagsak yung pa yun sa ganyan. Pero kung nag-trade tayo, tas nanalo tayo, kung nakita ko na nandito pa siya, umabot pa siya, bibili tayo. Tulad kagabi, eto, nakabili tayo dito sa guhit na to. Ayan. Bumili ako dyan, sabay-sabay yan sila kagabi. Nag-DCA tayo dyan. Diba? Ang hindi ko lang na-DCA yan is yung Pi, tsaka yung Telcoins, kasi wala tayong pan-DCA. So, ayun lang. Sa susunod na lang sila. Dagdagan natin, mga lods. No? So, ayun yung update natin sa ating portfolio. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, andyan yung BitGet natin, mga idol. No? Registered lang kayo, mga lodi, sa ating BitGet. No? Hindi pa po. Registered kayo sa BitGet natin, mga lodi.
May pay na din dito mga lods, gusto nyo magbodega, mag-trade, copy trading, kayo na bahala dyan mga lods, no? May mga discount dyan pag ginamit nyo yung link natin, no? O ayun, mag-update na tayo ngayon at umpisahan natin, wag muna dyan. Dito muna tayo sa ating mangyayari sa mga susunod, kasi itong March natin ngayon mga idol is magiging solid month to sa tingin ko mga idol, no? Kasi dito, unahin na natin tong March 6 Sa March 6, the CFTC will hold its CEO forum to discuss tokenized asset and how stablecoins can act as a form of collateral in futures markets. Ayan yun sa March 6 yan, siguro sa atin Friday to. Sa March 7 naman, the White House, ayan, Donald Trump, David Sachs, and Bo Hines will host the first ever Crypto Summit. Etong Crypto Summit na to, medyo malupit to. Maraming guest dito na mga big time. Sila Brad Garlinghouse, sila Michael Saylor, sila San Goku, hindi, wala. Andyan, basta malulupit yung mga dyan. Malulupit yung mga bisita dyan ng mga CEO, developers, ng mga malulupit na crypto, yung sa Cardano nandyan din, si Charles Hoskinson. So, ito yung mga abangan natin sa Friday. Pero Sabado na sa atin siguro to, yung March 7. Tapos, sa March 10, the banking of, tama ba, is eyeing a day that week for a markup of Senator Herman's stablecoin bill. O, ayan. Magkakaroon ng stablecoin bill, no, sa March 10. Sa March 21 naman, SecGov will host the first of 5 planned industry roundtables. We'll likely get a nomination hearing date for SEC Chair Paul Atkins. No? Baka umupo na si Paul Atkins dyan sa SEC. Somewhere here too. O ayan mga Lodya. So mabigat yung magiging March natin. Hindi lang yan. Mga idol, meron pa. Ito, ang malupit. No? So sa ano ba ngayon? Thursday 6. Hanap tayo dyan. Ito. Sa Sabado, sa March 8 din, si Fed Chair Powell, magsasalita siya. Kaya pula yan, medyo matindi yan. So, isa yan, sa March 8. And then, CPI natin sa March 12. Mga Lodi, no? March 12, CPI, mga malulupit na event, na gagalaw talaga yung market dyan. Mga Lods, di na lang natin alam kung pataas o pababa, pero magiging volatile yan. Magkasunod yan March 12, Wednesday, CPI. Thursday, March 13, PPI report. PPI naman. So, mukhang 2 araw magkasunod magla-live si Boss Robo niya Hindi natin alam. Diba? Tapos sunod dyan, mga Lodi, buong March kasi to mga Lods 12, 13, 14. Tapos, pagdating ng 20, ayun na. 2:00 ng madaling araw ang ating FOMC meeting. Mga idol, no? At ang FOMC meeting natin, sinasabi nila na magkakat daw sila ng rate. So, bullish yun. So, hindi natin alam. Hintayin natin kung ano mangyayari. Kasi yung base rin sa CPI tsaka PPI yung magiging nito sa tingin ko makaka-apekto rin yun. No? So, solid yan. Mga idol, no? Ang dami. Ang dami ngayong March. Nako, kaabang-abang yung mangyayari sa atin. Pero, dito muna tayo sa mga bagong news natin. Siyempre, wag na natin muna tingnan ng future. Medyo mag-back na muna tayo. Back to the future muna tayo. Kasi nung nakaraan, merong, alam nyo na yun, no? Yung balita na bago i-announce ni Trump yung crypto reserve, merong malupit na tao na nag-position ng long sa Ethereum. Naka 50x leverage. And after niya mag-take profit, o after niya ma-take profit yung tumama na dito sa taas, anong sunod niyang ginawa? Nag-short naman siya. Ang malupit. Alam na alam yung mangyayari. Nag-short si Sutoy. So, ang nangyari ngayon, meron na siyang profit na $81 million, mga Lodi. Sabi dito, the crypto whale who shorted Ethereum with 50x leverage currently has an unrealized profit of $81 million. According to Look On Chain, mga idol, no? $81 million. Ito yun, no? Pinagsama ba yan? Kaya gano'n? Grabe, no? So, sabi nga na iba, paano ba masubaybayan yung, yung address na yan, yung whale na yan?
Para sabayan na lang natin, no? Pag nag-short siya, kaya nag-long siya, sabayan natin. Magaling eh. No, magaling daw mga idol. Gravities naman yung nangyayari dyan. No? So, solid na ano to, solid na news to mga lods, no? So, tingnan naman natin ito. Medyo mainit-init kasi to mga idol, no? Big Binance pala. Breaking, Binance announces complete delisting of USDT. Nako, no? RLUSD will be the standard for stablecoin transaction. Alam nyo mga lodi, itong USDT, sa tingin ko, dapat hindi muna to. Kumbaga, wag muna siya mag-crash. Kasi once na mag-crash siya, mga idol, isa to sa magiging reason kung ba't babagsak yung Bitcoin. At once na bumagsak yung Bitcoin, laglag lahat ng coin. Siguro yung mga matitibay lang talaga yung matitira. Pero USDT to mga idol mabigat to. So, pero alam nyo sa ating sa ating Trezor, USDC lang talaga yung nilagay ko. Inano ko doon, hindi ako naglagay ng USDT kasi alam ko na nga na may problema ng USDT. So USDC tsaka hinihintay ko yung RLUSD, mga lods. Hinihintay ko yan na pwede na siya maging available sa Trezor natin. No? Yun yung hinihintay ko ngayon, plano ko ngayon gawin mga lods RLUSD, papalit natin sa USDT. Mabigat to. Mga idol, nako, pag nag-crash yan, grabe yan mga lodi. Magiging dahilan ng bear market yan, promise, malaki yan. Malaking pagbagsak yan mga lods. Isa yan, no? Tapos, kung ang reason nung pag-drop nung nakaraang market is yung tax, ngayon, sabi naman dito, US Secretary of Commerce says Trump may roll back tariffs on Canada and Mexico tomorrow. Mga idol, no? So ano ba talaga? Paulit-ulit naman si Papa Trump Ano ba talaga, magta-tariff ba o hindi? Ayun sinabi. Sabi nga dito, is this good? Gusto ko malaman kung good din o hindi. No, sabi dito, very good daw. Pero sabi ni Brian, both. But more bad than good. Ito naman, more bad than good. It's good for Americans because prices might not go up, but probably still will, no? Pwedeng hindi tumaas, pero pwede rin naman daw tumaas. It's bad, though, because Republicans will use it as some huge W that they are great with the economy and people will believe it. So parang gagamitin sa propaganda, ganun ba 'yon? So ayun yung natin dito, no? Tapos eto, mainit-init pa to mga lodi. Nagsalita na naman si Jack Mallers. Nako, mainit. Eto si Jack Mallers parang ito yung nagiging reason kung ba't nag-aaway yung mga ibang mga coins sa Bitcoin mga lods Ito kasi sabi niya dito, gold had no pre-mine, corn had no pre-mine, aluminum had no pre-mine, Bitcoin had no pre-mine. Hard money is earned, not allocated. Pre-mine centralized garbage isn't strategic. I call it like I see it. This isn't about making friends, it's about changing the world better. So ayun, no? Eto, kung papakinggan nyo to mga idol, syempre, ang sinasabi niya rito is kung bagay yung reason, ayaw nga, syempre dapat Bitcoin lang, no? Ganun lang. Bitcoin lang sa strategic, ganyan. So, na-realize ko dito mga idol, etong mga to, lalo na yung mga naging billionaires, millionaires na dahil sa Bitcoin, ano na to parang human nature na nila na talagang, ayun na yun Bitcoin lang, mahal nila, ganyan. Ano na nila yan? Parang sinasamba na nila, no? Kasi, halimbawa, normal na tao ka lang dati. Tapos, nag-invest ka sa Bitcoin. Di ba? Pag invest mo sa Bitcoin, taragis, ginawa kang billionaire, ginawa kang millionaire, sumikat ka sa buong mundo. Dahil sa nag-invest ka sa Bitcoin, Bitcoin yung gumawa sa'yo nun. So, syempre, once na merong papalit sa Bitcoin or malalampasan yung Bitcoin or pwedeng talunin yung Bitcoin, syempre magagalit ka dun, hindi ka papayag. Di ba? Isipin mo, hindi pwede yan, Bitcoin lang malupit, no? Pero kung titignan niyo yung mga comment dito, although puro kasi yung mga nandito, puro mga XRP, ata yung mga nandito nang nag-comment. Sabi dito, this is how a typical Bitcoin maximalist runs their mouth.
XRP is a bunker coin. Ayan, F banks, F financial institution, F governments, they are all scammer. Bank and government should hold Bitcoin, Bitcoin only. Kasi parang ang nangyari dito mga Lodi, dahil nga sarado na yung isip ng mga nila, dahil ang alam lang nila ang magaling, malupit at number one is Bitcoin. Sa tingin ko hindi na nila, wala na silang time. Hindi na namin kailangang aralin yung mga ibang coins na yan. Hindi na namin kailangan aralin. Basta ito number one na to. Malupit to mga Lods. Hindi nyo pwedeng palitan to mga idol, no? Ganun yung sinasabi nila dyan. Kaya gusto namin number one yung Bitcoin, ganyan-ganyan. Sabi nga nito ni Vincent to, pakinggan nyo yung mga video nito mga idol. Kasi ito si Vincent, balance, ano to although galito sa Bitcoin, pero hindi siya OA sa XRP. Hindi siya yung galit din siya sa mga nagsasabi na XRP going to $10,000. Ayaw niya nang hina-hype yung XRP. Pero aral na aral siya sa XRP. Mga idol, kung may time kayo, panoorin niyo yung mga video nito. Ayan, binasag niya dyan si Jack Mallers nakaraan. Sabi niya, this guy is an idiot. Ayan, let me explain. So, ayan, inanin niya, no? So, ito talaga maalam to sa XRP, kung ano yung pinakamalupit na technology ng XRP. Sabi niya nga, XRP is a tech, no? Ripple, no? Talagang malupit yan. Ayun yung magsosolve ng problema sa, kumbaga may sinusolve na problema sa financial banking system natin yung XRP. Bitcoin may sinusolve ba? Parang ganun yung lagi yung sinasabi. So, kung gusto nyo matuto sa mga XRP, sa tungkol sa XRP, follow nyo si Vincent Scott sa X o sa Twitter. Marami siyang video na pangmulat ng mata pagising sa umaga. Ayan. Na? So matindi yan mga idol, no? Talagang ayun sa tingin ko hindi yung mga Bitcoin maximalist, hindi nila inaral kung ano man yung XRP. Kung papansinin niyo mga idol, sa government o yung mga matitinding tao, sila alam na nila XRP, pinaliwanag na sa kanila kaya tanggap na nila, wala na, ito na talaga. Ito pala yung reason kung bakit talagang kinasuhan nila yung Ripple para hindi mangyari to. Pero ito na, nangyayari na. Magda number one na, mga Lodi. Ito pa, isa pa to si Peter Brandt. Sabi niya rito, I could not be more serious about this. That Trump suggests that Ethereum and XRP should be part of a reserve has greatly destroyed his credibility with me. This shows a man with a little discernment. So ayan, marami nang comment, pinaliwanag sa kanya yung mga hindi niya alam. Pati dito mga idol totoo yung sinabi dito ni nasa na ba yun? May nagsabi dito Ito, sabi dito ni Mark Matt Hamilton, no? The fact we are this far down the line and you still don't understand the difference between XRP and Ripple, why bother watching the rest of it? Kasi yung sinabi niya dito, hindi niya sinabi yung XRP dito, sinabi niya Ripple So, umbaga hindi nila hindi nila alam kung ano yung technology ng XRP, kung ano yung purpose niya, mga idol. Kaya ganito sila no? Sa tingin ko once na malinawan sila, ma-realize nila yun Kaya lang ayaw nga nilang malinawan kasi nga barado na sila na ito na, Bitcoin lang ako. Love na love ko yung Bitcoin. Ganun lang yun. Kasi nga binago yung buhay nila, ikaw ba naman, di ba? Ginawa kang bilyonaryo, ginawa kang milyonaryo, kung ano man yun. Pinasikat ka sa buong lugar nyo, ikaw na yung pinakamayaman. So talagang magiging loyal ka ron. Di ba? Normal na nature na ng tao yon. So parang gusto mo na lang, sarado mo na lang yung isip mo. Pero yung mga matatalinong tao talaga, syempre open sa lahat yan. Ganun ba? Paano mo nasabing matatalon niya yung Bitcoin? Patingin nga, paliwanag mo nga sa akin para maano ko, baka makonvince mo ako, parang ganun. Dapat ganun. Di ba? So ito nga, paliwanag nga ni ate. Malupit kasi ito si ate. Isipin nyo mga idol ang dami ng mga big time, mga mayayaman din na talagang pinapaliwanag na on the spot kung ano yung galing ng technology ng Ripple. Pero yung mga sarado yung utak, ko lang naririnig. So ito, pakinggan natin si ate, no? Ripple, basahin ko muna. XRP community, Ripple will succeed simply because they choose to work with the system rather than against it. Napakabigat nun.
Remember when Bart Garlinghouse said countries will not give up control of their monetary supply. They roll tanks in the street first because it's giving up sovereignty. O, di ba? Listen to Zoe Cruz, no? Wala bang ex si Zoe Cruz? Para mapalaw man lang to si ate. Ang ganda ng paliwanag niya rito eh. Former Ripple board member echoed the same sentiment where she stated that government will replenish, will never relinquish ano ba yan? Will never relinquish control over fiscal and monetary policy, and only businesses that respect this will continue to succeed. So pakinggan nyo lang to ng onte mga lodi. Isa puso nyo mga idol kung gaano kalupit yung technology ng Ripple pag ini-explain ni ate, no? The area of finance that I have covered for many years, the capital markets, traditional finance, and he's the co-president of Morgan Stanley. So, why crypto for you? Si And si what is it Cathy Wood, exactly kilala that niyo si you see the Cathy Wood, di ba? opportunity Yeah. So I, like most people of my generation, believed this blockchain technology we're talking about a few years back, 2018, was an interesting distributed ledger technology, interesting technology, all the crypto stuff, until I got a call from a headhunter who said there is a board position at Ripple, and would you like to go to sit on that board? And it changed my life because unlike Jamie Dimon, who was my business school classmate, I changed my mind about this space. Ripple basically had a very simple philosophy that the digitization, if you will, of value was something very, very big. The fact that you and I can exchange value, not just money, value, without a bank account, just with a telephone, that's a revolution. And so I am a huge believer in the space. It's a Cambrian explosion of activity, very, very early, but I believe it's the fastest growth story, the fastest, cheapest growth story of them all. I think the space is taken a lot about buy Bitcoin and you'll be rich, and a lot of people have become rich. It's a very topical use case because digital gold, if you believe inflation isn't going back down, the risk of hyperinflation is higher, in fact. It's a very, very good store of value. But frankly, to answer your question, the reason I'm excited is actually the digitization of everything for a generation. What does that mean, the Pakinggan yung explanation niya dito mga lods. digitization of Yeah. everything? And feel free to, everybody can chime in on that one. Yeah. Again, for me, the fact that actually you can create synthetic FX. What I mean by that is right now, the SWIFT system, which is a messaging system, correspondent banking system, works just fine still if I'm Morgan Stanley sending $10 million to JP Morgan. If you're an SME in Nigeria, not so good. So you can actually access the global system. You can get digitized money to Kenya, to Brazil, to Mexico, pick your country, instantaneously, cheaper, and it's accessible to you. That's a Instantaneously cheaper tsaka accessible to you. That's a revolution. The most recent one, and then I'll let my co-panelists talk, but as you can see, I'm passionate about the space. The question I get asked more often, why are you in it? It's the most fascinating revolution since the one that made my career, which is finance globalizing. You and I met when I was running fixed income at Morgan Stanley. It was the beginning of globalization. This is as big a revolution, if not bigger. And the stablecoin revolution, because the question we get asked, I'm sure all of us, there is no use case. Yes, that is a question yeah. that is asked a lot. And certainly So- of those who are critical or at least are not believers. Right. So it's a massive use case, the one I just described, basically. The fact that you're fractionalizing ownership and having the one that adds value and the one that buys value meet instantaneously, that's a use case. Stable coins, which are now $250 billion. Iniisip ko yung stablecoin yan mga lodi. Ano yan? RLUSD. Tapos, dito natin makikita yan. Yung sinabi dito na where is it? Ito. Sa March 10, the banking op is eyeing a day that week for a markup of dito si Senator Harvey, stablecoin bill. So, gagawa na ng stablecoin bill mga lods. No? Para dun. Of value coursing through the veins of the world, backed by US treasuries, which is basically, so the stablecoin market
we're the top 15 buyers of US Treasuries. You can imagine why the US government actually likes stablecoins all of a sudden. So how important is the government's involvement here, Zoe, in terms of setting the rules of the road or just So, ayan mga Lodi, no? Basta ang lupit niyang sinabi ni ate dyan, mga Lods, no? Kaya tama yung sinabi ni, sa mga ibang video ni Vincent na XRP Ripple, yung technology nila is talagang sobrang matindi. Di ba? Sabi ko nga, maraming nagsasabi na ngayon lang sikat siyang ganyan-ganyan, pero once na may katulad din ng coins na yan na gumawa, katulad din ng purpose, mapapalitan yan. Di ba? Yun yung sinasabi ng iba. Pero mga idol, Ripple, XRP, yung RippleNet, halos isang dekadang minumold yan. Kumbaga talagang pinapatibay, halos isang dekada na yan, mga idol, pinatibay. Kaya kung may darating man na bago, di ba naalala niyo yung yung Solana nga nilabas yung Trump coin, 'di ba? Nag-maintenance yung Solana noon, mga Lodi, na gano'n sila na sobrang daming bumili. Nagkaroon ng problema. 'Di ba kanino sila nanghingi ng tulong? 'Di ba kay Brad Garlinghouse, mga idol. Na-report natin 'yun 'di ba? So gano'n katindi. Mga Solana matagal na din 'yun mga idol, isa pa sa mga OG 'yun. Pero 'di ba nung nangyari 'yun, saan sila humingi ng tulong, 'di ba? Kay Brad Garlinghouse. Mga Lodi, gano'n katindi 'yun. Mga Lods, no? So, ayan yun mga Lod. Ganun kalupit yan. Tapos, ito pa. Big winners of US crypto policy. So, ayan XRP. Number 1 talaga XRP lagi, no? Cardano, Solana, AVAX, Waiting, Recognition, and Sui. Ito na nga yung mga yan, no? Kung titignan nyo, mga Lodi, itong kulay, ano ba kulay ito? Yellow? Yellow gold. Mentioned by Trump. So, yung bilog na yan, na-mention yung Sol, Ethereum, BTC, XRP, and Cardano. So, kasama yung XRP. Blockchain projects attend with White House. So, kasama pa rin yung XRP. ETF applications, kasama pa rin yung XRP, mga idol. At ang made in USA, ayan, mga Lodi, kasama pa rin yung XRP. So, lagi siyang kasama, mga Lods, no? Kasi itong iba, hindi kasama sa ETF application. Ito namang mga to, hindi kasama na mention ni Trump. Yan, di ba? So, lagi siyang kasama. Yun lang yung gusto ko sabihin dyan. Matindi. Di ba? So, marami nang sabi, matindi rin yung XLM, matindi rin yung HBAR. Meron ako nun, matindi rin talaga yan. Maganda rin yung nila. Pero kasi syempre, XRP nandyan andun Kumbaga, marami ng partner. Kumbaga, naka-ready na sila. Kumbaga, yun yung pinaka-point ko doon. Naka-ready na yung XRP para lumipad. Yung XLM, HBAR, napakagandang yan. Bumili niyan ngayon kasi andun pa lang sila sa parang lilipad din. Kaya na syempre mauna muna XRP sa tingin ko. Ganun Ganun yun. Pero mag-solid din yan. Mga Lord, kaya nga meron ako yan. Kaya nga bumili tayo yan. Naniniwala din tayo dyan. Kasi ito isa to sa mga reason kung ba't ako bumili ng Trezor. XRP is disappearing from exchanges while weak hands sell. What do the whales know that we don't know? So parang naubos na raw yung XRP sa mga crypto exchanges. Sabi nga dito, should I take it off exchange? Hindi pala. Wala pala sinabi. In short, it means whales are sending their crypto to cold storage of the exchanges to hold long term. This is the way to create retail supply shortage, no? So magkakaroon na tayo ng shortage sa mga crypto exchange ng XRP, mga idol, no? So ako, kaya bumili tayo ng Trezor. Yun, nagtabi tayo doon, no? Na alam nyo naman yan. Sa mga gusto mong bumili ng cold wallet, sa link ng video natin, pag tinignan nyo yung mga link dyan, andyan yung BitGet natin, andyan yung cold wallet natin, legit yan. Pwede kayo magpa-deliver anywhere in the Philippines, no? Click nyo lang tong sa cold wallet natin. Ayan, basta click nyo lang yan, mga Lodi, no? Kung gusto nyo ng crypto exchange na KuCoin. Itong KuCoin, ginamit ko lang to sa pag-transfer ng XRP sa
sa Trezor. Kasi hindi ko siya matransfer using Bitget. So, kailangan pa ng, ano yun? Peg, ano ba yun? Basta yun, may something. So, hindi ko siya na-transfer sa Bitget. So, kailangan ko ng KuCoin. So, ang ginawa ko, Bitget to KuCoin, KuCoin to Trezor. Ganon. So, kung gusto niyo rin ng KuCoin, ito yung link din, ano rin to, legit din to. Kasi nga, minsan kasi dahil sa mga ganito, lalo na pagbulran, lahat na ng link o lahat na ng site, meron ng phishing site. No? Pag kinlik mo yung ganito, hindi pala yun yung tunay, pero kapares na parehas, as mauubos yung iyong asset. No? So, ayan, nandiyan yung mga, bisitahin nyo to, mga Lodi. No? Yung ating mga link dyan sa baba. Mga idol, no? Check nyo yan. Tas eto naman, sabi naman dito ni Anders, not only did Trump mention XRP first in the strategic crypto reserve announcement, he later on posted that I also love Bitcoin in Ethereum. Pay attention to details. I also. You may not think it matters, but it does. No? So, ang dami, ang daming mga, pati yung mga salitaan post ni Trump, dinidecode ng mga tao. No? So, ibig sabihin, I also love. Mahal niya rin, pero mas mahal niya yung nauna. Parang ganun yung sinasabi dito. Di ba? So, ayan, may nagpaliwanag pa nga dito. Ayan, ang dami, Pero ito, mga Lodi, no? Ito yung post ni David Schwartz, no? Kilala niyo naman 'yan, no? You receive an offer to finish. Parang ginawa niya lang ng Ginawa niya lang ng caption yung post ni David Schwartz na right at the end. So tapos na ba yung paghihintay natin, mga Lodi, o yung eto na ba, no? Yung ating tapos na yung ating paghihirap, kumbaga gano'n, no? You receive an offer to finish the game with a guaranteed result and profit that suits you and will change your life. You know that your choice will bring fun. Oh, ayan na yun. Kayo nang bahala dyan, mga idol, no? Sikat na sikat kasi ito yung mga kasi ito, mga Lodi, andito ba yun? Saan ba yun? Hindi. Ito kasi, may nag-post kasi ng 922 ba yun? 922. Si Bearable guys. So, March 22 kasi yun nakalagay. May mangyayari daw sa March 22. Mga Lodi. Alam niyo naman, di ako mahilig sa mga ganyan, yung mga dinidecode. Pero, nagkakatotoo kasi, mga idol Pero, yun nga, yung March 22 is medyo malupit daw yan. Mangyayari, mga Lodi, sa March 22, no? So, ayan. Anuhin na lang natin. Ito, Ripple Riddler din to. Nung saan tayo liliko dyan? Pataas ba tayo? Ay, ito pala yun. Right at the end. Ito, right at the end. So, ito na tayo ngayon. Saan tayo pupunta? Paganyan? O, paganyon. Imbis na paganyan, paganyon. O, di ba? Nako. Bahala kayo dyan. Basta ako, maghihintay lang tayo at mag-news sa inyo. Na? So, ito na yung pinakamatindi natin nga. Asan na ba? Gusto ko, kasi napanood na natin itong mga video na to Ayang mga yan Ito yung bagong video ngayon. Ito, yung kay ate na naka-violet, no? Trickle, then flood. No? The only video you need to see today if you're hold XRP is Sleep Tight Bitcoin Maxis. This lays out why they come for Ripple at this year's. We tried to tell you, but all you could say was banks would never use XRP. No? They need Bitcoin to be the only digital asset in the reserve because they know what's coming for the digital asset with real utility, especially XRP. They need a government endorsement, Bitcoin only, to survive because Bitcoin has no utility. Sabi nga nila, parang meme coin lang yan. Kaya lang, siya yung unang meme coin. Sabi. Ayan. Pakinggan natin to si ate mga lods Are rolled back. The past dates are going to open. If that does happen, Feels like the flood. changes things. Ito yung malupit na hina-highlights ng mga content creator na sinabi ni ate. It feels like the floodgate is gonna open ba yun? Pakinggan natin Feels like the floodgates are going to open this year. It feels like the floodgates are gonna open this year. Alam nyo naman yung pag binuksan yung gate. Doesn't it? I mean, so within
the past a couple weeks. So SAB 121 being called back or rolled back. And I mean, it felt like minutes, you hear from CEOs like Bank of America saying, we're all in. And, these are institutions that Bank of America was one of our early partners when we were doing kind of like the messaging software only payment solution. So we've worked with these types of banks for a long time, and the lack of clarity and I think in the more recent time, even hostility toward, hey, using these assets and this technology is not okay, it's dangerous, which is not the best way to handle it, as we would say. But looking forward, I would say, yes, it seems like there's going to be a sea change this year. So, magbabago ng lahat ngayong taon, mga idol, no? So, grabe. So, sa tingin ko, once na mangyari, mabilis lang yan, mga lods. Mabilis. Parang ganito, halimbawa, ganyan. Kung hindi ka nakabodega dito, maghahabol ka na sa taas niyan. 'Di ba? So, kung hintayin mo siyang bumaba ulit, pwede naman. Kaya lang, paano kung hindi lang siya hanggang dito? Hanggang dun pa siya. So, sayang na hindi ka nakabodega sa part na to. So, mabilis lang yan. Sabi nga nila, buy the rumor, sell the news. So, ang rumor ngayon is lilipad si XRP. The floodgate will be open. Ayun yung rumor. So, kung hindi ka bumibili ngayong rumor, once na the floodgate is open na at lumipad na, dapat magbibenta ka na no. Kaya lang wala. Dahil naiwan ka, so baka maghabol ka, mapomo ka, at bumili ka pa doon. So, nasa inyo na yan, mga idol. No? I'm not a financial advisor. Sabi nga nila. No? So, ito naman. Outside tayo. Outside crypto. Pero medyo importante ito. Sabi dito, mga Lodi, nag-trending kasi to. China, no digital ID, no food. This will 100% come to the EU and US. So, cellphone, hindi. Kasi ano to hindi na detect yung mukha niya dito kasi, mga Lodi. Ano lang, ayan. Na bibili siya ng food trip niya. Kaya lang, yung face recognition niya, hindi na confirm o hindi ko alam not recognize. No? Hindi na recognize. So, hindi siya nakabili ng pagkain. O, ayan, open your mouth. Sa China, totoo to, mga idol Ayan, Sa China, ilang beses na natin na news yung mga ganyan. So, on verification failed. So, hindi siya makabili ng pagkain. So, dating yung panahon na maging ganyan na. Yung kailangan ng nakaregistered yung mukha mo, yung mata mo, yung mga nagpaska ng mata dyan sa WorldCoin. Baka magamit yun dun, no? Ang tanong naman dyan, halimbawa, nagparehistro ka ng ganyan sa online. So, meron ka ng face verification. Kumbaga, okay ka na. Bumibili-bili ka ngayon, nagagamit mo na yan. 'Di ba? 'Di ba uso na ngayon yung mga halimbawa nagpapa-rhinoplasty, nag-iba na mukha, no? Tapos kapag ganun mo, nakalimutan mo, nagpaganda ka pala o nagpa-skincare ka pala o pagtingin hindi na ikaw to Nagkaroon kasi ng kaso ng ganun mga idol seryoso to Pumunta siya ng Thailand, no? Sa passport niya. Ay, yung mukha niya, syempre, yung mukha niya Yun yung mukha niya. Nagpunta siya ng Thailand, nagparito siya ng mukha. Pagbalik niya, na nasa airport siya, kino-question yung mukha niya kasi hindi niya nakamukha yung nasa passport niya. Nagkaroon ng ganung problema. Although, syempre, may mga fingerprint naman yun. Pero syempre, di ba, mako-question ka pa rin kasi iba na yung face mo Ang ginawa mo, ba't ganun? Tapos ito naman, ito grabe to. Mangyayari kaya sa Pilipinas to, mga Lodi. Chaos in Serbian parliament as opposition sets of smoke grenades and tear gas to protest against the government. So ito nung nangyari to, mga grabe binaw talagang tear gas, smoke grenade, no? Flash grenade. Pero to mga idol merong nangyari dito na na may mga inatake sa puso.
may mga na-injury dyan. Kasi matatanda na yan eh. Tapos syempre may hirapan huminga yung mga yan. So may nangyaring ganun dyan sa balita mga Lods, no? Pero isipin nyo, no? Sa ano nila yan, no? Sa, kumbaga sa Pilipinas, sa Malacanang, ay sa ano to? Sa, tawag dito? Sa Batasan. Sa loob. Oh. 'Di ba? Tapos isipin nyo, ganyan yung ugali ng mga mambabata sa kanila o kaya mga politiko sa kanila, no? Hindi malabo mangyari sa Pilipinas to, mga Lods eh. Promise. Pag nanalo sa yung sa 2025, mga kalaban ng gobyerno yung mga senador na nanalo. Maganda-ganda entertainment yun. Pag nangyari yan, mga Lods, no? So, grabe. Nakita ko lang, kaya nagulat ako, inisip ko yung Pilipinas eh. So, tingin nyo kaya mangyayari sa Pilipinas, no? Pag nanalo sila kay Buloy, no? Basta yung mga kalaban ng gobyerno ngayon, mga senador na yun, di ba? Syempre, ano na yun, kontra-kontra na yan. GG, ano? Grabe, no? Parang nag-ano sila dyan, ha? Gender reveal, ha? Parang nag-gender reveal, oh, babae. Oh. Grabe, tis. Oh. Ayun, grabe, no? Na-enjoy nyo yung news natin. Na-enjoy nyo, mga Lods, no? So, ayun yung news natin ngayong araw, mga idol, no? Grabe naman, ang haba natin. 41 minutes na tayo. Mga Lodi, ang plano ko, yung mga comment nyo, babasahin na lang natin mamayang gabi. Gagawa tayo ng isang video mamaya at doon natin babasahin yung mga comment nyo. Sana makagawa ko na hindi ako umalis mamaya. No? Tapos babasahin natin yung comment nyo, yung mga thoughts, kung anong mga damdamin nyo sa mga balita natin ngayon. So ayun lang, maraming salamat mga idol. Kita-kits tayo bukas. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Huwag nyo kalimutang i-like yung video. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo mga idol. Basic lang yan. So ayun lang, magandang araw at What's up? Subscribe to Clovis TV and subscribe to Jablo. So, do you know who's to subscribe? My mom!